Patawarin mo na Kwentuhan kasi. ka dyan. Patawarin mo na. Kukwento kami, dito na yung catering eh. Kaya naman pala, Excited. na-distract ka bigla. Oo. Uy, tutulungan mo ako Ay, oo nga mag-advise. pala, Hindi yung sorry. makikipagkwentuhan Oo. ka. Kasi hinahanap ko ano yung mga putahe. Ayan na nga. Diba? Sige. Hoy, hello po sa inyong lahat and good morning to you guys. Welcome to Lihim ng Liham. By the way, ang ating oras muna natin sa Ay. buong kapuluan. 8:21 in the morning. 8:21 at you are still with me. Ako pa rin po, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At ako naman po ang taga nakikisuyo. At nambubulabog sa inyong umaga, ako po si Jimbo. Ay nako, Pangga, ito po ang Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan, Oo. pero meron kang mararamdaman. Yan. Diba? Hindi na namin bahala na kayo kung galit man yung nararamdaman nyo o masaya kayo, ha? Sige. Oo. Uy, pero ha, in fairness dito sa story natin ngayon, this goes to show, partner, na what goes around comes around. Yes. Although, syempre hindi naman natin alam kung yun nga yung dahilan Oo. kung bakit nagkaroon ng complications Yes. yung batang cute na baby. Pwede rin kasi nagkataon o depende rin kasi sa tao o sa babaeng nagdadalang ng bata o kumbaga buntis, di Totoo ba? ka dyan, partner. O maselan, di ba? Pero isa lang ang talagang dapat natin tatandaan, huwag tayong mag-aargabyado ng tao. Yes. Diba? Sa mga kakapasok lang po sa ating live, hello po, sige lang po, tanggalin po mga tsinelas, no? Oo. Pasok lang po mga ma'am, mga sir. Tapos may mag-assist po sa inyo dyan at pwede kayo makisuyo. Puro ka ganyan. Naumubulan po kayo dyan at meron tayong juice dyan at tinapay. Ayan. Ang kailangan lang po namin ay comments ninyo para matulungan po itong si Trina na ating Yes. letter sender for today. Ang ating letter sender ay sila ay nagsama ng 7 years, no? 7 years. Okay. Tapos nalaman na lang niya na meron palang kabetching. Mm. May other woman, hindi pala kabet kasi hindi naman sila kasal pa. Pero feel niya kasi asawa niya na yung lalaki kasi 7 years Siyempre na. sa tagal, ha? Ang dami Oo, ng, tagal kumbaga, na. sa isang taon pa lang, ang dami ng pinagdaanan dyan. Diba? 7 taon pa. Ay, Hoy! Mali! Kasi yung Taran, taran, Ganyan. dahil yung lalaki, wala makati. Bakit siya? Hindi, ang tanong doon, ang pinagtataka ko dito, Lindsay, bakit pati yung ka-office mate niya, yung mga kasama niya doon, ay kinonsinti siya? Well, partner, nangyayari naman talaga yan. Wag naman tayo magpaka-ipokrito. Nabibigyan. Uy, Ayun. ganun ba yun? Baka, syempre, itong si lalaki, diba nagbibigay doon ng kumingay, ha? Mga ganun. Oo. Kinuntsaba. O, naisasama sa partner, naisasama sa mga libre. Oo, total, isang kumpanya lang naman sila. Baka nagpapakater pa yun. Nagpapakain pa, Pakain diba? pa. Nanlilibre. Oo. Mahina daw yung audio natin. Sandali lang. Ayan. Okay na ba? Hindi, tama. Malakas na. Ay, hindi ba ka sa akin, partner? O yan, sa'yo. Hindi, sa ano yan? Ito kasi si Hepe. May kinalikot May kinalikot dito. Pero hindi natin problemahin yan. Ito, problemahin natin. Oo. So, ano ang reason kung bakit nagloko itong si jowa niyang lalaki? Well, hindi natin alam. Wala siya Hoy, sinabi, no? Wala namang sinabi. Pero alam mo, kung hindi ka na masaya sa relasyon, lagi natin sinasabi to dito sa Lihim ng Liham, makipag-break ka muna Oo. bago ka sumargo sa iba, Oo. bago ka mangapit Tama. bahay. Biglang tinisa muna tapos sinargo, no? O, diba? Kaso, ang hirap nito, no, lalo na ngayon sa sitwasyon nila, ang hirap ang babae. Well, kung ako si letter sender, iisipin ko talaga na, karma nyo yan. Oh, Siguro sa ibang tao din, ganun din yung ganun isipin isipin, nila. lalo na sa mga dihado. Diba? Yung mga talagang nasaktan ng matindi. Oo. Alam mo, partner, mag-ingat tayo sa mga taong tinatalo natin because may mga taong sobrang dikit kay Lord. Alam mo yon. At may mga Ay, tao... naniniwala ako dyan. Dikit kay Lord Oo. at may mga tao na kapag ginawan mo ng mali, maaaring hindi mo ngayon maramdaman yung ginawa mo. Pero, alam mo yun, in time, mararamdaman mo at makikita mo kung ano yung pagkakamali na ginawa mo sa taong to that will make you wish na sana hindi mo na lang ginawa yun. Correct. Diba? Tsaka naniniwala ko na ang taong tahimik, yung hindi pumapatol, yung hindi lumalaban, yun yung talagang malapit kay Lord. Malakas magdasal. Malakas magdasal yan. Totoo Talagang yan. karamihan talaga. Magugulat ka na lang, mga isang linggo may nangyari na doon sa kabila. Ay, totoo. Diba? Tahimik lang yan, pero
yun nga, yun ang dinidinig ng ating Panginoon eh. Oo, totoo yan. Kaya kung ako sa inyo, well, basic ano naman yan, basic rule naman sa buhay. Huwag kayong mga argabyado ng tao. Yes. 'Di ba? Kasi unang sa lahat, hindi masarap sa pakiramdam na masaya ka nga pero merong iba namang na umiiyak ng dahil sa Ako yan yung rule ko, partner. Kapag may taong umiyak dahil sa naku, mag-ingat ka. Correct. Tama ka dyan. Kasi ako nakikita ko, partner, sa ganitong sitwasyon sa 7 taon. Sana kung hindi ka na masaya, inano mo na. Umalis ka na lang. Yung lalaki, sana tinapos niya na. Oo. Para kahit papano, isang sakitan na lang. Kumbaga sa loob ng 7 taon na magkarelasyon sila, tinapos niya na agad. Hindi yung umasa partner Pero syempre enjoying the best of both worlds. Yun yung malamang gusto ng lalaki, yung meron akong uuwian, tapos kapag boring dito, meron pa rin akong ibang makakakilitian. Yung mga ganyan. Kasi ang mas talo yung mas talo yung may iwanan kasi yung etong si lalaki, ka-office mate niya, di ba? So sa araw-araw nilang magkikita, tapos mas Kaya matagal nga. pa yan. Uuwi lang tong lalaki, matutulog na lang yan eh. True. Kaya nga, may mga office romance naman talaga. Sabi nga nila, mas talo ng malapit ang... Alam mo, eto, tutulungan kita, letter sender, ganito gawin mo. Ano yun? Eto magandang gawin. Total, di ba? Hoy, married na siya at may mga anak na din Mas maganda. Yung mga nasa gantong sitwasyon na lang. Sige, sa mga ganitong sitwasyon sa mga magjojowa, in general na lang, no? Yan, Ganito sige, gawin sige. natin. Kung ako sa inyo, di ba, magjowa sila, di ba, sa office mate niya. Ireklamo mo, bawal yung magjowa sa opisina. Di ba, may code tayo nun eh. Ay, totoo. Ayon sa HR namin, talagang bawal lang may jowa. Bawal. Salat. Unless, siguro dikit ka dun sa may-ari. Or unless may isa pang kumpanya, yung may-ari, ilipat yung isa. Ganun nga. Ilayo. Nilalayo. Yun. Ganun dapat. Yun mga simpleng ganti. Oo. Pero yung ipagdasal mo na may mangyari to sa, wag bad yun eh. Bad yun. Idaan mo na lang sa administrative case. Yan. Tama. I-HR mo yan. Report mo. Tapos, Pa-HR mo. pero, Nakakaloka. wala. Dito sa letter center natin, friend pa pala nila, friends pa sila sa Facebook o sa social media na hindi nyo in-friend, no? At nakikita nyo, parang syempre, mas maganda kung ako sa'yo, i-unfriend mo na. Kasi ang hirap niyan, partner, wala na nga kayo, di ba? Tapos na kayo eh. Pero nakikita mo sa stories na nag-view eh. So parang wala rin. Okay lang. Talaga kaya mo yung ganun? Ang attitude na, look at me now. Kaya mo yung ganun kasi may ibang Ako tao kaya na... ko. Galing mo doon na, pero may ibang tao kasi na hindi komportable. Kapag nakita, maaalala na naman yung yung mga masasakit na alaala sa kanya o nila. Di ba? Well, may mga tao din kasi na tulad ko na pag sinabi kong ayaw ko na talaga. Tapos na, kahit makita pa kita araw-araw, kahit makita ko yung pangalan mo, kahit wala na. kahit na malaking pangyayari sa relasyon niyo before, Oo. hindi mo i-unfriend? Okay ka Hindi. pala to, no? Kapag nanggugulo, unfriend mo. Pero kapag wala naman, Kahit tahimik mag-view lang, ganun, okay lang sa'yo. Okay ganun. lang. Walang problema. Past is past. Tapos biniview mo Never rin. discuss. Hindi. Siya kaya, biniview niya rin. Baka hindi rin niya sinabi eh. Hindi rin natin alam, no? Oo. Or siguro, pwede rin naman din, hindi natin, kumbaga, kanya-kanya na sila. May asawa na nga di ba? Ito si letter sender. At itong ex niya, may Jonakis na. So, may point din naman ikaw na bakit kailangan pang i-unfriend kung kanya-kanya na kayo. Diba? Wala na naman din dapat Siguro baka na-view kasi titingnan niya kung basta na yung buhay mo, kung basta na yung kalagayan mo ngayon. Alam mo, dito pa rin ako, bumabalik pa rin ako dun sa sa pangit na setting kapag merong opisina. Tapos may mga nagla-love team sa opisina. Tapos para sa iba, katuwaan lang. Pero yung katuwaan na yun, nakakasira yun ng relasyon. Kaya please, kapag alam ninyong may asawa, pag alam ninyong may commitment na yung tao, wag na ninyong asarin. Do not tease them kasi it may be a start of something na makakasira ng buhay nilang dalawa eh. Respeto ba? Kaso natatabunan kasi yung respeto sa mga taong malalandi. Hoy, mga oo kate. nga, oo. Wala eh. Kahit sabihin natin, idan pa natin sa wala eh. Kung gusto nila eh. Totoo. Basta tayo, ito na lang, advice na lang natin sa mga kasamaan niya sa trabaho. O kung may mangyayari sa inyong ganyan, wag na kayo makialam. Wag na kayong Kapag- makidot-dot pa. Kapag may nagtanong sa inyo, wag na rin kayo sumagot para wala nang madamay. Sabi niyo, bahala kayo, hindi po namin po alam yan. Pwede tumanggi. Kasi kapag nakipag-communicate ka pa dyan, kung sinong na yan, masama ka pa sa gulo. Ang pinaka-importante dito, wag kang makialam at manahimik ka na lang. Ako kasi, Ikaw, magsusumbong ka? Ari, yung parang na minalo ang buhok. kasi naaawa
naawa ako dun sa babae kasi, girl, babae din babae ako ka. at asawa din ako. Pag sa akin nangyari yun, syempre gugustuhin ko na may magsabi sa akin na, uy, iniiputan ka na sa ulo ng asawa mo. Siguro nandun ka sa point lang na ang sasabihan mo, yung ka-office mate mo. Siguro kakausapin ko, sorry Hindi na yung karelasyon niya. kahit sino sa kanilang dalawa, very random, may asawa yan, di ba? Gaganunin ko siguro kasi ayoko mangyari sa akin yun, partner. May kasamang sampal ba yun pag tingnan mo siya? Wala naman. Wala. Ano naman kinalaman ko? Nakakatakot ka rin minsan pag gano'n eh. Hindi. Pero alam mo yun, doon lang tayo sa proper. Doon lang tayo sa tama. Kasi partner, pag sa'yo nangyari yun, yung partner mo, meron palang iba, tapos di mo alam, wala nagsasabi sa'yo, anong gagawin mo? Suntukin kita. Bakit ako? Mali. Hindi, joke lang, hindi. Siyempre, tama naman. Masyadong masakit din. No? Masakit yun, partner. Both sides. So, mapalalaki, mapababae. Siguro kahit paano may gawin ka lang, kahit hindi ganun kalaki, kahit maliit lang na effort, basta masabi mo na hindi ko to pinabayaan. Hindi ako naging pipi lang. Nandun ka bilang, hindi lang ka-office mate, kaibigan. No? Oo, 'di ba? Hello po sa mga kapwa ko nanay at may mga karelasyon, 'di ba? Ayaw natin mangyari yan sa atin kaya gawa tayo ng maganda. Kung makikisuyo na sa'yo, kung halimbawa, please, wag mo nang sabihan ganun. Wag mo nang sabihin ganun. Papayag ka. Bahala ka sa buhay mo. Huwag sabihin, tigilan mo yan kasi hindi tama yan. Yun yung tama ka dun. Mas mabuti ka prangka kaysa sa kinukonsinti mo yung tao. Oo. Kasi, alam mo yun, dami na nangyari sa buhay ko. Diba? Ang kumbaga partner, ang dami na dating na pagdaanan. Masakit, masaya. Doon na tayo sa tahimik na masaya. Correct. Oo. Sige. Kapag may nakikita kang tao na naargabyado, gawa ka ng paraan para kahit paano maalis siya sa sitwasyon na yun. Diba? Ay nako. Sige. And kung totoo nga na nakapag-forgive ka na, Trina, then okay for you, 'di ba? Talagang papalakpakan natin si Trina sa part na 'yan. Tapos ito may habol ako, partner, no. Ito napag-usapan namin to na din eh. Tama, no? Hindi masamang magpatawad, True. no? Pero yung sakit at yung pigatin na binigay sa hindi makakalimutan yan. Oo, totoo Diba? 'yan. Kaya Kasi magpatawad ka, 'di ba? Patawarin mo sila para maluwag yung sa kalooban mo. Yes. Pero hindi na namin masisisi kung hindi mo na makakalimutan yung sakit at puot. Oo. Di tapos. Tsaka isang beses lang yun eh. Pag nakipagbati sa'yo, kanya-kanya na tayo. Totoo. Napatawad mo na eh. Kasi para sa iyo 'yun, yung pagpapatawad mo, para sa iyo 'yun, sa peace of Yes. mind mo, sa paghinga mo sa dibdib mo, makakahinga ka ng maluwag. Tsaka para alam mo 'yan, kaya mong maglakad diyan sa kahit saang hallway o kahit saan na nakataas yung ulo mo. Totoo. Tsaka napakaliit ng mundo. Magkikita kayo niya sa labas. True. At least ikaw, wala kang ginawang masama. Ikaw yung ginawa ng masama. Tama, diba? tama. Ay nako, hello po sa mga nagko-comment po sa atin. Basa tayo ng konti, partner. Sige, go. Konti lang sabi dito ni Arch, my friend. I may be overanalyzing this, but this letter sounds somewhat self-serving. Reading between the lines, Trina still has some bitterness in her heart. I can't blame her feeling for like that. However, she still needs to be honest with herself. Matagal na panahon ng lumipas, pero nakapagsulat pa about this. Oo nga, no? Baka naman sharing lang. Baka naman sharing lang, my friend. Ito naman, sabi, masakit talaga na lokohin ng taong minamahal mo, pero at least hindi ka pa kasal sa kanya at nakatagpo ka din ng tamang tao na magmamahal sa'yo. Karma is real. Totoo. Dapat lang patawarin mo na lang siya. Yun, di ba? Magpatawad tayo. Ha? Last, sabi ni Aris Cruz, cute morning, DJ Lindsay and Jimbo. Girl, good na yung patawarin mo sila para na lang sa bata. Diba? Mas masarap magpatawad. Anyway, shoutout man po sa asawa ko, Annalisa Season Cruz. Ingat ka sa work and I love you, mahal ko. Gutom na. Nakagutom kayo eh. Tama naman. Ang natin dito, partner, magkakasundo tayo dito, magpatawad ka na. Patawarin mo na sila. Totoo. Kahit di sila humihingi ng tawad, patawad ka. Okay. Partner, ang oras natin. 8:34 in the morning. Sa lahat po ng mga nasa radyo, magbababay muna kami para naman makapag-sound trip kayo ng malalang malala at mabisang mabisa. At kami naman ay makapag-relax at syempre, dahil susunod na si Sheena! Sa lahat po ng mga nasa online namin, online pages like Facebook and TikTok, magkikwentuhan pa tayo, kaya naman wag kayong bibitiyo. Nakasama niyo po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay.
At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Luces DJ, ako po si Jimbo! Oy, teka lang. May May mabol, hahabol partner, may dito mabol. ha. Ano? Masarap po na umaga, sir. Magandang pakikinig po sa mga taga CVM Pawn Shop. Ay! Money Changer, all branches. Si Oyo Torong, Street Calibo, Aklan branch. Hello! Grabe, hello po sa inyo dyan at magandang umaga po. Mabuhay po kayong lahat. Pangga, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Panggabong sabing radyo, Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.